Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang ho ako na i-share sa inyo tungkol po ito sa banat o sinabi ni Atty. Luke Espiritu dito kay Senate Chis Escudero ho, mga ka-action, mga kakamping. Okay, panoorin po muna natin bago ho tayo magtuloy-tuloy. Siguro dahil pinakawalan niya ang Sara Duterte sa impeachment, siya muna unahin natin. Mas masarap sigurong matikman niya yung kanyang pinagkait sa taong bayan, ang si Chis Kilay Escudero. Magandang umaga po, Atty. Luke. Atty. Luke, alam naman po natin trending pinag-uusapan itong issue patungkol kay Senate President Chis Escudero. At maraming nga nananawagan na bumaba siya sa pwesto bilang Senate President dahil nga dito sa nasabing issue na pagtanggap niya ng campaign fund sa mga kontraktor. Para sa inyo po ba, anong dapat dito? Accountability ang pinag-uusapan, di ba? Paano naman natin itataguyod ang accountability kung yung mga nasa pwesto corrupt? Pinadusot niya na nga yung impeachment ni Sara Duterte. Alam mo, hindi mo mailalagay ang question ng accountability sa isang taong wala ring accountability. So siguro dahil pinakawalan niya ang Sara Duterte sa impeachment, siguro siya muna unahin natin. Mas masarap sigurong matikman niya yung kanyang pinagkait sa taong bayan na masingil natin ang lahat ng mga mandarambong. Siya rin naman pala merong mga ganyang klaseng issue. Mas masarap sampulan muna siya. Ang si Chis Kilay Escudero. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin at napanood na po natin, no? Ayan, tila yata nga nasampulan si Senate Chis. Nasampulan nga talaga. Ayan, napalitan siya bilang isang Senate President. Alam naman nyo kung sino ang nahalal. 'Di ba? Si Senate Tito Soto bilang isang Senate Chis President. At bilang pro tempore na dating hinahawakan o pwesto ni Jinggoy Estrada, ang nagpalit sa kanya si si Senate Ping Lacson. At ang dating hinahawakan din ni Senator Joel Villanueva bilang isang majority leader, ang nagpalit ay si Senate Mig Zubiri. Ayan po, tama po kayo, sampulan. O ayan, nasampulan na ho, Atty. Luke Espiritu. Hindi na siyang Senate President. Diba? Pati si Amy Marcos na nagulat o naguguluhan, pati daw si Bongo at saka si Robin Padilla. Nabigla sila sa nangyari. Ano na? Totoo naman po talaga ang sinabi ni Atty. Luke Espiritu. No, yung usapin kasi ng trial na hindi agad pinansin ni Chis Escudero, malaking ano po yun, maraming nadismaya. 'Di ba? Kasi napaka-importante po kasi ng trial na matuloy at masagot ni Vice President Sara Duterte ang mga di umano'y aligasyon laban sa kanya. Ang kaso, walay. 'Di ba? Ilang beses tayong pabalik-balik sa Senado para kalampagin sila, wala lang. Pumunta pa tayo ng Supreme Court para manawagan, wala din nangyari. 'Di ba? Malaking kawalan ho talaga sa taong bayan na hindi malaman ang katotohanan. 'Di ba? Kaya dito sa nangyari, sa pagpalit ng liderato sa Senado, ay wala ho tayo magagawa. Ganun ho talaga ang buhay si Chis Escudero. 'Di ba? Doon naman sa usapin ng nagtanggap siya, 'di ba? Mula sa sinabi naman talaga nung tinanong ni Chiljuk ang isang kontraktor, 'di ba? Umamin din. Doon pa lang parang madidismaya na tayo kay Chis Escudero 'Di ba? Parang nawawalan tayo ng pag-asa pag mga ganun. 'Di ba? Kaya dito mga DDS ganun talaga ang buhay. Wither lang. Okay, congratulations po sa bagong mga liderato ng Senado, kay Tito Sen, kay Senate Ping Lacson, and then kay Senate Mig Zubiri. Sana asahan ang taong bayan na maging patas kayo at mapatupad ang tama o masusunod ang tama na naaayon din sa Constitution. Okay, once again, congratulations po sa inyo, no? Ayan, yan na po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers
viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone.